Babala sa mga gustong magpa-brace sa mga mumurahing mga clinic, mag-ingat-ingat kayo para hindi kayo matulad sa akin na hindi pala naiayos ng mabuti yung roots, tapos lumubog yung joko, and bumabalik yung sungki-sungki kong ngipin. Kaya, pinabrace ko na yung ngipin ko. Kung mapapansin mo dito sa panoramic x-ray, mukhang okay naman, no? Kaya lang yung roots ang tabingi. So sabi nila, hindi daw naiayos ng maayos yung ngipin ko, kaya bumabalik na daw sa dati. And ang worst daw, medyo ganun na daw yung jaw ko. So kailangan na daw ayusin. And nagkakaroon na ng friction dito kasi ang complication na possibility is mga headache, migraine, mga ganyan, o kaya baka pwede akong malakjo. Kaya kailangan daw na ayusin yung baba ko para hindi ko ma-experience yung mga complication na yon. So, brinace ako at binigyan ako ng splint para maayos ang lahat. Pero disclaimer, hindi ko po ginamit ang pagiging content creator ko para bumarat ng clinic, para sa free service. So, nag-down po ako ng 50% dun sa total charge nila. And ayun na nga, after kong mag-down, babayaran ko na lang monthly yung mga remaining na balance. Parang amortization, kumbaga. Bali, yung ginamit sa akin is yung US standard na bracket. Ayan. So mapapansin nyo, 6 siya. Mas malaki talaga as compared sa mga nilalagay na murang brace na 4 na China daw yung ginamit na bracket. Ayan. And aside from ito, so mas malaki siya, mas effective daw yung pag-adjust. Binigyan ako ng splint. So ito yung splint. Ayan. So ang mangyayari, yan. Kaya mag-change talaga yung pananalita ko, mabubululan ako, pero masasanay din daw. And this will last for more than 2 to 3 years. Ayan. So, ngayon, tignan naman natin yung pagpunta ko sa clinic before ako malagyan ng brace. Yung before and after. Ito yung before, okay naman daw, tignan yung ngipin ko, pero yung roots daw talaga ang problema and medyo tabingi yung jaw ko. Kaya ngayon naman, mag-brush siya yung ngipin kasi meron din akong ipapapastang 3 ngipin dahil unti-unti na silang nasisira. So, once again, ito yung itsura ng aking ngipin na walang brace. So, ninervous ako kasi masakit magpapasta. Ayan. So, lalabas na tayo sa bahay. Ako yung unang lumabas na maaga kasi para first come, first serve basis. So, dito, alam nyo ba na sanay akong mag-jeep? So, kapag may mga lakad ako, ayun, nag-jeep na lang ako kaysa magpahatid o kaya magpasundo, mga ganon. Kasi mag-isa mo lang, wala kang iniisip na ibang gastos. So, ganitong kasimple ang buhay ko. So, eto naman yung pagsakay ko na ng jeep papuntang Baguio from La Trinidad. So, eto nga pala yung sasakyan ko na jeep. And let's go to Baguio City. I forgot na blinag ko about sa blood extraction ko. Ayan, kinuha yung fluid ko dito kasi nag-fasting ako. And buti naman, naging normal na yung aking cholesterol, normal na yung triglycerides ko, HDL tsaka LDL, naging normal na sila. Tapos, ang nakakapagtaka lang, yung BP ko medyo mataas pa rin, kaya pinescribean ako ng anti-hypertensive medication. And then, ayan, tinuloy yung pasta sa ngipin ko, tapos nilagyan na ng bakal, katulad to. After ko nga nagpa-extract, kumain na ako kasi gutom na ako, hindi ako kumain sa bahay. And then, may lumapit sa akin na humihingi ng alam mo yon yung namamalimos, pero sorry, dinecline ko sila kasi hindi ko alam kung sindikato or sincere yung paghihingi nila ng tulong, di ba? Mahirap na. At dumating na nga ako sa clinic, so nagpalista ako ng pangalan and confirm nasa lista ako. So hinihintay ko na lang yung turn ko, ayan. Tapos, ayan na nga. So, pagkatapos ng pinastahan yung ngipin ko na pagkasakit-sakit, eto na, yung nilagay ng brace sa aking ngipin. Ayan. And then, pati yung splint, ayan, para maayos yung alignment ng ngipin ko. Kasi, nagka-problema yung last na brace ko. Nagka-palpak-palpak siya at bumalik yung ngipin ko. Tsaka, nagpa-request ako ng anesthesia kasi medyo malalim yung isang ngipin ko.
na hindi in-expect na malalim pala yung nagkaroon ng cavity tapos napabayaan ko na talaga siya. Bale suot-suot ko na ngayon yung brace tapos yung splint na parang pustiso siya. So, feeling ko nakapustiso talaga ako. And makikita niyo nga naman ngayon nag-iba yung pananalita ko dahil sa splint na 'yan. At susuotin ko daw ito for 2 months. So, parang pustiso talaga siya. So, andito kami sa SM and naghahanap kami ng kainan and siyempre ite-testing natin kung ano yung magiging changes sa pagkain ko kasi ang sinabi nila sa akin expected magda-diet daw ako. Dito kami sa Shakey's kasi may super card ako, 10% off, and syempre isama na natin yung senior citizens discount card. O, di ba? Kaya dito kami pumunta. So, ang in-order namin ay yung bunch of lunch para syempre makatipid, no? O, di ba? Ayun, so, eto na nga, ite-testing natin kung hindi nga ba ako makakakain. Ayan, so eto muna yung panulak natin, ang malakasang iced tea ng Shakey's. So, ayan na nga, sinaserve na yung aming pagkain na bunch of lunch. So, eto yung kakainin ko for lunch. Ayan. So, hindi ko alam kung mangunguya ko siya or hindi. So, testing na. Eto na, nag-pray tayo. Thank you for the food and thank you for the brace. O, di ba? So, unang tikim, yeah, medyo hindi ako sanay kasi yung parang yung bracket, medyo nag-uumpugan sila. So, masakit siya pag ngumunguya ako. Ganyan. So, may mga tusok-tusok. Mga ganon. So, it means talaga na magda-diet ako dahil daw sa ngipin. Ayan. So, eto naman spaghetti. Trinay ko. Masarap siya, kaya lang, alam mo yun, sumasabit siya sa mga bakal and hindi ko siya ma-eksena. So, nahihirapan akong kumain ng noodles pala at spaghetti. O, kitang-kitang nyo nga naman, di ba? Grabe, hindi ako makakain. And ipa-check ko lang yung ngipin ko kasi parang may tumutusok. Ayan. So, pati ngayon, nahihirapan akong magsalita. Ito naman yung eksena sa Session Road. So, one day before street parade, ganito ang eksena. So, maglakad tayo bago maging mapuno ng tao. Bale, meron ng 4 hours. 5 hours pala after nang nilagay ito. Pero sa akin, hindi ko pa ramdam. Siguro bukas ko pa mararamdaman yung paggalaw ng ngipin ko. Yan. Pero one thing is for sure, yes, expected na papayat ako dito kasi medyo hirap akong kumain, no? Kaya in-advisean ako ng soft diet and syempre bawal muna ang malalansa kasi nakakapag-contribute siya sa inflammation ng mga gums, no? So, bawal muna yon and siguro after bukas, yun, pwede na ulit kumain ng pinakbet with bagoong. Ayan. So, expect na ganito yung pananalita ko sa mga susunod na vlogs ko. Pero I will make it sure na i-adjust ko yung speech ko para hindi kayo ma-distract sa mga sinasabi kong words sa next vlog ko. So, sana nag-enjoy kayo dito sa ating konting mini vlog and showing you a little bit of Session Road. So, once again, thank you so much for watching. Kung nagustuhan nyo ang aking video, mag-follow lang kayo sa aking Instagram account, The Story of Anthony. And syempre naman, yung aking social media platforms, follow nyo rin or isub nyo kasi malaking tulong na rin to para sa akin as a content creator. O, di ba? Para talagang iba yung pananilita ko as in. I'm not sure kung, grabe, naninibago talaga ako. Hindi ako makapagbigkas ng words. Alam mo yon, medyo nasa-challenge tuloy ako magsalita. Ayan. Kasi dahil sa splint na to, ayan. Pwede ko naman tanggalin for a while, pero dapat all the time, ganito ako for 2 years. O, di ba? Imagine. So, once again, thank you and have a nice day.